Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Si nilaglag na ba ni BBM ang kanyang kapatid, ang kanyang manang Aimee? Kasi dito po sa mga latest event, no, ng alyansa Bagong Pilipinas ay hindi na po pinopromote. 11 na lang po ang sinasabi ni BBM na pangalan at 11 na lang ang kanyang pinaboboto sa kanilang mga supporters, no? So laglagan na. Nakakaawa naman si Aimee kasi kahit po dito sa Senate hearing, alam po natin yung purpose, no? Okay. Mamaya pag-usapan natin yan. Pag-uusapan din po natin, ito pong ano pa ba? Si Aling Sheila po, no? Ngayon, umamin po. Makinig po kayo sa TRICOM. Umamin itong mga organizer nung nagrally na tinaas ni Aling Sheila yung picture ng kanyang anak. Umamin po sila yung nag-organize nun na tama nga yung sinasabi ng mga vlogger sa TRICOM na si Aling Sheila, yung anak niya, ay 2024 namatay. Yung picture na dala-dala o napicturan si Aling Sheila ay 2024 lamang namatay yung kanyang anak. Pero may palusot dito yung organizer, no? Kaya lang, sabi nga, palusot nga eh. Palusutin. At syempre, kinantsawan po ng ito po, mga abogado ng EJK victims di umano, kinantsawan po si Pangulong Duterte, no, sa kanyang pagbuo ng kanyang legal team. Pati ba naman ito po problema sa mga kalaban ni Pangulong Duterte. Pati ba naman yung mga pagkuha ni Pangulong Duterte ng mga abogado, pinakikialaman nyo pa. May mga nakita po tayo rito kay Conti. Kilala natin to, no? Abogado po to ng mga EJK victims di umano. Makikita po natin kung paano po na nililin lang nila hanggang ngayon yung mga mamamayang Pilipino. Yan po mga pag-usapan natin, pero bagay, pag-usapan natin, no? Alam po ninyo mga kapatid, unahin po natin, no, si Manang Aimee. Pag-uuna ko na kasi malilito na naman kayo. May mga viewers tayong mahilig malito, no? Hindi po natin pinopromote si Aimee Marcos bilang kandidato natin. Hindi po natin siya sinasabi na iboto nyo. Wala pong ganun. 10 lang po ang pinopromote natin dahil 10 lang po ang inendorso ni Pangulong Duterte, no? Yun pong 6 na PDP, tapos 2 independent, si Marcoleta, ay 3 pala, no? Si Marcoleta, si Pastor Quebuloy, si Vic Rodriguez, 3, 6 na PDP, 3 guest candidate ng PDP, at saka isa pong inendorso ni Pangulong Duterte sa Hong Kong, si Dr. Mata, no? Yan lang po ang tanging kandidato natin. Ano man ang pag-uusap natin kay Aimee Marcos, pagsusuri po natin to, no? Okay. Magmula po ngayon, lahat po ng balita natin para masiyahan itong mga taga-TRICOM, sasabihin natin kung saan galing, no? Wala tayong fake news dito dahil hindi tayo nagbabalita. Ang ginagawa natin, nagre-react tayo sa mga balita, no? Maaring kontra kayo sa mga sinasabi namin dahil kami ay maka-Duterte. Pinagdidiinan ko po na hindi kami yung walang pinapanigan, katarantaduhan po yun. Lahat po ng tao ay may biases. Di po ba? Kami po, ako po, partikular, ang vlogger na umaamin na may kinikilingan at may pinapanigan. Yan pong media,
May kinikilingan at may pinapanigan din yan. Hindi lang sila umamin. Yung mainstream media. No? Okay. Okay. Una, naaawa ko sa kalagayan ni Amy Marcos dahil sa survey nila, sa pa-survey nila, sarili na nilang pa-survey, nalalaglag pa si Amy Marcos sa top 12. Samantalang ang taas-taas ng simula ni Amy Marcos. Alam niyo kung bakit? Ayaw sa kanya ng ang tingin sa kanya ng mga loyalista ay Maka-Duterte. Ang tingin naman ng mga Maka-Duterte, mangga siya. No? Siya ang dahilan. Siya ang kakilala ni BP Sara. Hindi naman si Bongbong. Siya yung nagkumbinsi, kumbaga, kay BP Sara para maging kandidato o maging vice president ni BBM. Kaya alam na alam natin na si Amy, siya po talaga yung utak ng panggagamit sa mga Duterte. Di po ba? Kaya po, ayaw din natin siya. Kaya laglagin eh. Si Villar naman po, wrong move po ito, no? Wrong move po sa mga Villar na ang lapit-lapit nyo na sa mga Duterte. Ano nangyari? Bakit kayo, di ba? Kung si Villar sana, si Camille Villar, ay tumakbo sa ilalim ni Duterte, baka si Bongo na nga nangunguna ngayon. Di ba? Pumapangalawa na si Bato. Baka pangatlo pa si Villar dahil sikat po ang mga Villar eh. Mali kayo ng kinampihan. Wala kaming magagawa. Pero anyways, nakakaawa si Amy kasi kaya siya nilaglag ng kanyang kapatid dahil nagpasimuno siya ng pag-iimbestiga dito sa illegal. Opo, hindi po yan fake news. Illegal po yan dahil walang due process. Ang tawag nga ni BP Sara, at hindi naman kami nagsasabi niyan, no? Sumasang-ayon lang kami. Kasi nakita po sa hearing ng Senate na totoong walang due process. Hindi nyo talaga hinarap si Tatay Digong, presidente ng Pilipinas, hindi nyo talaga hinarap sa korte. Okay. Nakakaawa si Amy kasi bagamat siya ay nag-imbestiga, nagbukas ng hearing, pero tignan nyo naman kung sino po ang kinakampihan niya. Ang gusto niyang idiin, yung mga alipores lang ni BBM. Pero, no, si BBM, pinagtatanggol niya pa rin hanggang sa dulo. Di ba? Yun yung hindi nakikita ng kanyang kapatid eh. Nilaglag niya si Amy, sasabihin na natin nilaglag kasi 11 na lang. 11 na lang yung pinopromote ni BBM. O baka sabihin nyo, chinambahan na naman ni Badong. Balita po yan ng Rappler at saka ng ABC5. Iba na tayo ngayon. Iko-quote na natin. Kung sabihin nyo man yan na yan ay fake news, hindi ako nag-fake news. Rappler at TV5. Okay, anyways, nakakaawa kasi hanggang sa huli, hindi niya binabanatan yung kanyang kapatid. Hanggang sa huli, pinagtatanggol niya. Wala akong pakialam kung palabas nila yan o hindi. Maapektuhan niya si Amy. Kasi hindi naman natin iboboto eh. Walang Duterte na boboto kay Amy. Sa nangyari ngayon, wala na ring loyalista na boboto kay Amy Marcos. Saan siya kukuha ng boto? Sa mga kakamping? Siyempre, unahin nila sa Kiko Pangilinan. Kaya, too late the hero. Di ba? Mantalang sana, kung nakita man lang natin si Amy ron, kahit papano may bigat yan. Eh. Kapatid ka ng presidente. Kahit papano, hindi ka pwede masabihan na hihilahin ka eh. yan yung hindi nila pinakita eh. Wala sila doon lahat. No, habang yung ililigtas ngayon, too late kasi kinakailangan na nating dumaan sa ICC.
ICC na ngayon. Kahit na ano pang patunay natin na walang jurisdiction, ICC na po. Kinakailangan lang mapahiya yung ICC. Kahit kinakailangan ipaalam natin sa mundo yung ginawa nila kay Tatay Digong para sila mismo magpasya ng patas. Kasi kung yung objective nila na magpasikat dito kay Duterte sa kaso ni Duterte, wala na kasi naniniwala sa ICC. Mga anti-Duterte na lang naniniwala dyan sa ICC. Pero sa totoo lang po, wala naman na naniniwala sa ICC. Mga superpowers, hindi po yan iniintindi. Matagal na pong may warrant of arrest. At lantad yung warrant of arrest kay Putin. Lantad yung warrant of arrest sa Prime Minister na Israel kay Netanyahu. Pero wala. Walang po mga pansin dahil alam ng lahat na hindi miyembro ng ICC ang Israel, hindi miyembro ng ICC ang Russia. At ang nakakahiya, ngayon po lumalabas, ayon kay Roque, again, no, hindi to fake news dahil ayon to kay Roque. Alam nyo, yun yung hindi nila na, paano pag kinukot mo lang, di ba? Bawal na kaming mag-quote? Pwede. Quote nga Iko-quote mo lang, di mo naman sinabing ito ay balita ayon sa aking bubwit. Hindi naman natin bubwit yan si Roque. Ang pagkakaunawa ni Roque, no, yung palang diffusion na yan, ay galing po yan sa bansa. So, Pilipinas po ang nag-notice of diffusion. Pilipinas din na